nag-identify or nag-describe kung ano yung dinanas ng ating Lord during the crucifixion. Amen? So sa mga oras ito mga kapatid, do you still think? Na-remember nyo pa ba? Or at the back of your mind is naaalala nyo pa yung mga ginawa ng Lord para sa atin? Amen or no amen? Hindi biro po yung mga kapatid. Walang ibang pwedeng gumawa nun, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Bakit po? Sabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him shall not perish, but have eternal life." Ganun na lang kadakila yung pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan. Ibinigay niya kanya nag-iisang bugtong na anak. Ito yung ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin yung ating Panginoong Hesus, nagsakripisyo siya sa cross ng Kalbaryo para yung bawat isa sa atin ay mga ligtas, mga kapatid. That's why, mga kapatid, susundan pa rin natin yung tema ng cross for this morning, mga kapatid. At pamamagatan natin tong the emblem of the cross. Amen? Pag sinabing emblem, sino kasi magaling sa English? Kuya Elton? Si Sir Joan na tinuturo. Ate Arian? Emblem. I'm sorry? Ayun. Pag sinabing emblem, ito yung parang tatak or yung significance, yung symbolizes. Ayun po siya, mga kapatid. Ibig sabihin, ano nga ba yung significance ng cross na yun? Amen? Kasi during the first two Friday, it's all more about the background ng cross. And then what had happened, really happened during the time of crucifixion hanggang sa malabutan ng hininga yung ating Panginoon. Amen? Tetelestai sa ano, di ba? Sa ibang lingwahe. It is done, it is finished. Pero the question is, ano nga ba itong emblem of the cross? Amen? And how we will embrace it. Amen? Emblem of the cross. Lubos nga ba nating nauunawaan yung significance ng cross, mga kapatid? Or even until now, baka hindi pa rin natin alam. Amen? Actually, meron tayo nakikita dito na nagpapatato ng cross, di ba? May kilala kayo? Yung nagpapatato ng cross. Meron nga din sa likod, ang laki-laki, di ba? Dito, minsan dito. Pero, hindi natin alam kung alam ba talaga nila ano ba yung significance ng cross na yun. Or baka palamuti lang yun, or parang display lang. Amen? Pero tayong mga Kristiyano, tayong mga nakakakilala na, tayong tumanggap na sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoong tagapagligtas. Amen? Is unti-unti nating nauunawaan ano nga ba yung significance ng cross na yon sa mga buhay natin. Because of that cross, because of the ultimate sacrifice that the Lord Jesus has done for us, nagkaroon ng redemption, kapatid. We are being saved. We are being redeemed. Na supposed to be, tayo dapat yung nagbayad, kapatid. Dapat tayo yung pinako doon. Pero dahil sa dakilang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, ibinigay niya kayo nag-iisang bugtong na anak para yung bawat isa sa atin ay maligtas, kapatid. Ganun kadakila at katapat yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. That's why, kapag naaalala natin yung cross na yun, mga kapatid, it will motivate us. It will give us the hope. Kaya pag sinabing emblem, ito yung significance, ito yung symbolizes. Kaya nga sa Christianity, pag sinabing cross, it symbolizes the crucifixion of the Lord Jesus Christ. At yung sakripisyong ginawa niya so that magkaroon ng redemption yung humanity, mga kapatid. Kaya yung cross na yan symbolizes yung love, yung forgiveness, amen? Yung salvation, yung triumph over life, over death, mga kapatid. And then ano pa? Yung cross na yan symbolizes suffering, amen? Yung cross na yan symbolizes sacrifices. Yung cross na yan symbolizes hope. Yung cross na yan symbolizes resurrection. Yung cross na yan symbolizes the blessing. Ayun po yung significance ng cross, mga kapatid. Now we know na napaka-importante pala ng cross na yan. Because of that cross, the great love of the Lord Jesus Christ was being manifested on that cross. Dahil sa atin, mga kapatid. Despite that we are all sinner, ginawa yun ng ating Panginoon para yung bawat isa sa atin ay mga ligtas, kapatid. Amen? Kaya there's no reason, mga kapatid, of turning back. There's no reason to stop worshiping and praising our Lord, mga kapatid. There's no reason to stop serving the Lord, mga kapatid. Kasi itong cross na yan, kung ipapasok lang natin, mga kapatid, sa ating puso't isipan, ito yung magbibigay sa atin ng zeal.
di ba, ng gusto or ng tinatawag na ng fire, mga kapatid, so that we will continue serving the Lord, so that we will continue praising and worshiping our Lord, mga kapatid. The question is, how we will embrace it. Kung during that last 2 Fridays, mga kapatid, it's all more about the background. It's all about what had happened really on that cross. And who is that on the center? And that is the Lord Jesus Christ, who is the man in the middle of the cross. Amen? Pero tayong mga tao, amen? Tayong individual, tayong mga anak ng Diyos, na-encounter niyo na ba yung grabe yung pagsubok na dinanas natin sa buhay? Na-experience niyo na ba yung mga kapatid? Ate Linda? Yes, amen. Sinong hindi pa nakaka-experience ng cross sa kanyang buhay? Wala? Abay, mapalad kayo. Kasi lahat tayo, may kanya-kanyang cross. Amen? Ano yung mga cross na yun? Yung mga suffering, trials, di ba? Mga frustration, anxiety, depression, di ba? Constraint in all aspect, mga kapatid. Now, there are a lot of cross that we are bearing in our life, mga kapatid. Pero the question is, how we will embrace that cross sa ating mga buhay, mga kapatid. Are we ready enough, spiritually matured, mga kapatid, na once we face or encounter the trials or suffering in our life, baka hindi natin alam kung ano pwede mangyari sa atin. Diba? Kasi minsan, bilang isang tao, amen, agree naman po tayo mga kapatid na sadyang mahina talaga tayo, mga kapatid. We always fall short for the glory of God. Amen? Pero dahil lang sa biyaya ng Lord, mga kapatid, kaya tayo nakakatayo, kaya tayo nabubuhay, kaya that's why we are here right now, mga kapatid. Amen? Kaya, the question is, meron ba kayong mga cross sa mga buhay niyo, mga kapatid? Amen. Amen. Yung mamatayan ka, di ba? Yung wala kang trabaho, hurog ka, di ba? Ano pa? Iniwang ka, binirate ka, amen? Ano ba? May utang ka. Ang dami, there's a lot of cross, mga kapatid. That's why, sa umaga ito, mga kapatid, pag-uusapan natin yung mga kapatid. Sa biyaya ng ating Lord, is lubos nating mauunawaan ano ba yung cross na yan, and how we will handle, and how we will go through, and pass through on that cross sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya pag sinabing embrace, mga kapatid, sabi dito, hold closely in one arms, especially as a sign of affection. Ano ba yung Tagalog ng embrace? Yung yakap, yakapin, tanggapin, mga kapatid. Ang tanong is, kapag nakaranas tayo ng matinding pagsubok, kaya ba nating i-handle? Kaya ba nating yakapin o tanggapin? It's a matter of acceptance, mga kapatid. Kaso nga lang minsan, nalulugmok tayo masyado, di ba? Yung masyado tayong nadadown. Yung akala natin katapusan na ng mundo. Akala natin wala ng solusyon. Akala natin wala ng Diyos, di ba? Minsan ganun tayo eh. Di ba? Kaya sa araw to, sa biyahe ng Lord, mga kapatid, mauunawaan natin ito, mga kapatid. An act of accepting something willingly or enthusiastically, mga kapatid. That is about embrace. Amen? Moving on. Sabi dito, what is the significance of the cross? The significance. Ano nga ba yung the truth about that cross? Ano nga ba yung importansya nito, yung halaga nito, mga kapatid? Kaya nga, katulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid, as a Christian, or bilang sa Christianity, pag sinabing cross is a symbolic of Christ's death and resurrection. Amen? Amen. Nung namatay ang ating Diyos, muli siyang nabuhay. Ayun yung gospel, mga kapatid. Amen? That is the gospel. Kaya minsan nakakarinig tayo, di ba? The Gospel of John, the Gospel of Mark, the Gospel of Matthew, the Gospel, ano pa, yung isa? Di ba? Luke. Yan, praise the Lord. Ayun po yung mga kapatid. As a reminder, sabi dito, ano nga ba yung cross? Kaya pa nakakita tayo ng cross, amen? As a reminder of what Jesus did for us. Pinapaalala sa atin, nire-remind tayong muli, mga kapatid, kung ano talaga yung ginawa ng ating Lord Jesus Christ doon sa cross. Kaya pa nakikita mo yung cross dyan sa wall, dapat walang ano yan ha, walang image, mga kapatid. Kasi Jesus Christ already resurrected, kapatid. Kaya man nakikita natin sa labas, doon sa luma natin paniniwala, yung luma natin na kaugalian, wala dapat mukha, mga kapatid. Amen? Kasi imahe na po yung mga kapatid. Pero yung plain na cross, ayun yung po yung nagre-remind sa atin, mga kapatid. It is a powerful symbol to remind us of the price paid for our redemption. Ibig sabihin, we are being bought with a good price, mga kapatid. Naisip niyo ba yung mga kapatid? Na supposed to be ikaw dapat yung pinako doon. Pero binili ka ng Lord. Siya yung nagpapako sa cross, mga kapatid. Para bawat isa sa atin, magkaroon ng redemption.
masave tayo mga kapatid. Kaya sabi diyan, it reminds us of the price. Binayaran na ng ating Lord. Binayaran na ng ating Lord dun sa cross. That's why we have the freedom right now. We are being saved. We are being saved by grace, kapatid. Amen? Thank you for that cross. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat sa cross. Yan. Para magkaroon ka ng introduction. Amen? Moving on. As an introduction mga kapatid, sabi dito sa Luke 9:23-27, then he told them what they could expect for themselves. Anyone who intends to come with me has to let me lead. Ang sabi dito mga kapatid, malinaw na malinaw. Kung gusto mong sumunod sa akin, sabi ng ating Lord, dapat hayaan mo ako yung magmaniobra ng manibela para sa iyo. Huwag ka dapat magsasarili ng lakad. Huwag ka dapat magsasarili ng pagdadrive mga kapatid. Hayaan mo yung ating Panginoon ang mag-drive para sa buhay mo kapatid. Anyone who intends to come with me has to let me lead. Hayaan mo si Lord yung mag-lead sa iyo kapatid. Amen? You are not in the driver's seat. Hindi ikaw yung nagda-drive mga kapatid. Ikaw yung pasahero. O ikaw yung nasa likod mga kapatid. Kaya sabi ng Lord, I am. I am. Sabi niya, you are not in the driver's seat. I am. Sabi ng ating Lord. Kaya sabi niya, don't run from suffering. Huwag mong takbuhan. Sabi nga nun. Huwag mong takbuhan yung mga dinaranas mong pagsubok mga kapatid. Alam ko bawat isa sa atin dito, hindi ko man alam yung background nyo kapatid. Hindi ko man alam yung mga pinagdaraanan nyo sa mga panahon ito. Pero sabi ng ating Lord, God is encouraging us right now. Sabi niya, huwag mong takbuhan. Huwag kang tumakbo. Sabi ng ating Lord. Ang sabi ng Lord, sa Luke, embrace it. Sabi niya, embrace it. Tanggapin mo, yakapin mo, pangatawanan mo kapatid. Dahil alam ko, marami tayong pinagdaraanan mga kapatid. Amen. Nakikita ko sa inyong mga mata mga kapatid. Nararamdaman ko yung bigat. Amen. Pero sabi ng Lord, you are not in the driver's seat. I am. Don't run from suffering. Sabi ng Lord, ipaubahan mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Sabi ng Lord, you should know and learn how to embrace it. Sabi niya. That's why, ano sabi dito kasunod? Follow me and I'll show you how. Sabi ng ating Lord, sumunod ka lang sa akin at ituturo ko sa iyo kung paano. Sabi niya. Dahil sabi niya dito mga kapatid, self-help is no help at all. Kapag nagsasarili lang tayo, yung nananangan tayo sa sarili nating kakayahan, kapatid, sabi dito, is no help at all. Mababaliwala siya. Sa Arabic, mapipayda, kapatid. Kaya sabi dito, self-sacrifice is the way. My way. Ako lamang, sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. Di ba? No one comes to the Father except the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng ating Panginoon, wala nang ibang daan, wala nang ibang kaparaanan, ako lamang. Kaya manalig ka, magtiwala ka sa akin. Sabi ng ating Lord, to finding yourself, your true self. Kasi minsan tayo, naghahanap tayo ng iba, di ba? Yung parang nananangan tayo, may pera tayo, may trabaho tayo, di ba? Nagiging prideful tayo mga kapatid. May times na gano'n, di ba? Yung parang, malakas ako ngayon, wala akong sakit, may pera ako, may trabaho ako, bahala kayo dyan, kaliwali. Basta gagawin ko yung gusto ko, di ba? Ganun tayo minsan, di ba? Pero sabi na, what good would it to do? Get everything we want. Sabi dito, what does profit a man? Sabi sa ibang verse na, what does profit a man if he gains the whole world but suffer the loss of his soul? Aanhin mo lang, sabi dito ng Lord, aanhin mo na makuha mo ang lahat ng bagay dito sa mundo. Amen? Material man, negosyo man, trabaho man, sasakyan man. Pero you will lose or suffer the loss of your soul. Pero malayo ka naman sa Panginoon. Wala ka sa presensya ng ating Lord. It's nothing, kapatid. Wala po siyang paida, mga kapatid. Amen? Sabi nito, the real you. If any one of you is embarrassed with me in the way I'm leading you. Kaya minsan kapag dumating sa punto na parang, Lord, bahala ka na sa buhay ko, ikaw na bahala mag-control, ikaw na bahala mag-manage. Pero minsan, nararanasan pa rin natin yung sometimes nadi-disappoint tayo. Sometimes napuprostrate tayo, di ba? Kasi Lord, ang tagal-tagal ko nang hinihiling to sa'yo. Ito yung gusto kong mangyari, pero Lord, bakit hindi ito yun nangyayari? Amen? Minsan nakakaranas tayo ng gano'n mga kapatid. Pero sabi ng ating Lord, if any one of you is embarrassed with me in the way I'm leading you, always, magtiwala lamang tayo sa kalooban ng ating Lord.
Dahil sabi sa Proverbs, kapatid, ang tao ang nagpaplano. Pero ang Lord ang nagpapatupad, kapatid. Kung hindi kalooban ng Lord yung plano mo, hindi siya magiging smooth. It will not happen, believe me mga kapatid. Pero if it is the will of God, yung mapapabuti ka, kapatid, napaka-smooth yan mga kapatid, believe me. Talagang ibibigay at puprovide ni Lord yung lahat. Everything that you want mga kapatid. If anyone of you is embarrassing me in the way I'm leading you, know that the Son of Man will be far more embarrassed. Isipin niyo mga kapatid, di ba? Kung na-embarrass tayo, mas lalo ang ating Panginoon, di ba? Mas lalo siya na-disappoint sa atin, amen? Mas lalo siya nasasaktan, amen? With you when He arrives in all splendor, in company with the Father and the holy angels. That will be our introduction. But for today's scripture, ito yung ating reference verse for this morning. Mababasa or matutunghayan or makikita natin sa libro ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 24 hanggang 26. Ito ang sinasabi mga kapatid. Then Jesus said to His disciples, if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Lahat ba tayo dito yung nagdi-desire na gustong sumunod sa ating Panginoon? Absolutely, amen. Yung mga hindi sumagot, anong plano? Anong plan natin mga kapatid? You want to be really a disciple of the Lord? Amen. Mahina. You want to be a disciple of the Lord? Amen. You want to be the follower of the Lord Jesus Christ? Amen. Kaso nga lang, may condition siya. Ito yung sinasabi ng ating Lord sa Mateo. Katulad, sinasabi niya ito sa mga disipulo niya during that time. And it's very applicable sa atin ngayon, sa mga panahon ito mga kapatid. Dahil nandito tayo sa ating bahay-panambahan. I believe na ang bawat isa sa atin dito is may purpose ni Lord. Di ba sabi, for we know that in all things, sabi sa Romans 8:28, for we know that in all things God works for the good of those who truly love Him and who have been called according to His purpose. So, ibig sabihin, hindi aksidente na nakaupo ka dyan. Hindi aksidente na na-invite ka, kapatid. Yes. Hindi aksidente na nandito ka ngayon sa mga panahon ito. God has a mighty purpose, kapatid. Yes. And that purpose, ito yung will ng Lord na mapabuti ka. Magkaroon ka ng masagana yung masagana na buhay, mga kapatid. Kasi ayun talaga yung plan ni Lord. Yung makakilala tayo, we will grow deeper in the knowledge of the truth about the Lord Jesus Christ. Yung magamit tayo mightily. Yung pagdating ng araw kapag we are being equipped, we are ready, isisend tayo ng ating Lord kahit saan man tayo mapunta mga kapatid. That's why, itong lugar ito mga kapatid is a good training ground for all of us mga kapatid. Kaya dapat, every Friday, ninanamnam natin to. Yung tipong binibigyan natin ng halaga mga kapatid. Binibigyan natin ng importansya. Kasi itong ating pagpapagal sa mga panahon ito mga kapatid, magkakaroon to ng kabuluhan pagdating ng araw. Sabi sa Corinthians, di ba? Yung hindi mawawalang kabuluhan yung lahat ng ating pagpapagal, mga kapatid. Amen? Pero the question is, handa nga ba tayong sumunod sa ating Panginoon? Kaya nga sabi dito, if anyone, sino man daw sa atin, bawat isa sa atin na nakaupo dito mga kapatid, sa lugarang ito, desire to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Parang mahirap, di ba? Yung tipong i-deny yung sarili mo, kaya mo ba yung mga kapatid? Yung tipong gusto mo kumain ng masarap pero hindi mo kakain, ibibigay mo sa ibang tao, sa mahirap, kaya ba natin yun? Yung tipong antok na antok tayo, pero gusto nating magsamba, pero dahil hinihila tayo ng higaan, di ba? Kaya mo bang i-deny yung sarili mo mga kapatid? Ang hirap, di ba? Kaya talaga, grabe. Kaya yung pag-serve sa ating Lord, hindi talaga biro mga kapatid. Talagang, kung hindi ka talaga malalim sa iyong pananampalataya at walang joy mga kapatid, hindi mo magagampanan kung ano talaga yung task or yung inaatas sa atin ng ating Panginoon. Pero sabi niya dito, if anyone desires to come after him, let him deny himself and take up his cross and follow me. Now we will dig deeper dito sa ating scripture sa araw ito mga kapatid. Bibigyan natin ito ng 3 puntos. Amen? Ito yung i-highlight natin sa umagang ito mga kapatid. Pero sabi dito, bago yun, God never says that life will be easy. Sinabi mo ba ng Lord na ang buhay natin is kasaya-sayang tunay? O sa kanta lang yun? Sa kanta lang? Di ba may kanta pong ganon? Kuya June? Kasaya-sayang tunay. Pero sabi ito, take note of this ha. Listen to this mga kapatid. This is biblical. John 16:33, New Living Translation, NLT. I have told you all this so that you may have peace
in me. Here on earth, dito sa ginagalawan natin right now, kung saan tayo nakatayo or nakaupo, sabi dito, you will have many trials and sorrow. Take note, ang ating Panginoon nagsasabi, amen? Habang nabubuhay daw tayo, makakaranas at makakaranas ka ng iba't ibang klaseng pighati, suliranin at pagsubok sa buhay. Kaya huwag kang magtataka, kapatid, kung meron ka man dinaranas sa mga panahon ito. Huwag kang magtataka or magugulat, kapatid. Pero ang sabi ng ating Lord, ininggayan sa mata niya sa sunod na verse, but take heart, sabi niya, huwag kang mangamba, huwag kang matakot, sabi niya, because I have overcome the world. Grabe, di ba? Kaya that's why when He was crucified on the cross of the Calvary, Jesus, the Lord Jesus Christ, mga kapatid, already overcome the world, kapatid. Ibig sabihin, wala nang bagay na mahirap dito sa mundo ito, mga kapatid. Nakakaranas ka man ng pagsubok, ng sorrow, trials, it's all nothing. Bakit? Meron ka na kasi isang malaking Panginoon, kapatid. Meron ka ng batong sandigan, meron ka ng tanlungan, meron ka ng isang muog, mga kapatid, na masasandalan, kapatid. Because He already overcome the world. Biblical po siya, mga kapatid. That's why all of us who was created in His image and likeness, mga kapatid, is kinreate niya tayo bilang isang mananagumpay, kapatid. We are all an overcomer, kapatid. We are not a loser. Always remember that. We are all winner. We are not warrior, kapatid. We are all warriors, kapatid. We are not all victims, kapatid. We are all victors in the Lord Jesus Christ. Bawat isa sa atin na kanyang nilalang is mananagumpay, kapatid. Kaya walang bagay na mahirap para sa mundong ito, mga kapatid. Kaya sabi ng Lord, but take heart, because I have overcome the world, sabi niya. Pinagtagumpayan ko na yan. Kaya ano man yung dinaranas natin sa mga panahon ito, mga kapatid, always remember this. Nahihirapan ka man sa trabaho, wala ka mang mga dokumento, amen? Nagpa-part-time ka lang parate, ano ba? Salat ka sa pera, may pagkakautang ka, may kasakitan ka, name it, mga kapatid. Yung hirap na hirap ka sa trabaho, overtime ka ng overtime, wala ka ng panahon, di ba? Nakukulangan ka ng panahon sa pag-serve sa Lord. Ang sabi nito, mga kapatid, wala pa yan sa kalingkingan ng dinanas ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Always remember that, kapatid. Wala pa yan sa kalingkingan. Pero ang sabi ng ating Lord, take heart, take courage. Because I have overcome the world. Kaya sabi sa Psalms 13:1, oh Lord, how long will you forget me? Ito si King David, mga kapatid. Si King David, pag binasa niyo yung Psalm, mga kapatid, yung libro ng mga awit, lahat ng kanyang mga hinaing, problema man, lahat, joy man, in sadness, everything, sinasabi lahat to ni David, mga kapatid. Kinakausap niya yung ating Lord. Kaya sabi niya dito, oh Lord, how long will you forget me? Hanggang kailan mo ako kakalimutan? Kasi during that time, matindi yung pagsubok na dinaranas si David, mga kapatid. Lugmok na lugmok siya. Lungkot na lungkot siya. Forever? Sabi ni David, di ba may patanong? Forever? Habang buhay ba to? How long will you look the other way? Sinasabi lahat ni Kaya i-encourage yung mga kapatid, during the time that you are encountering or facing any trial, sorrow, frustration, depression in your life, sicknesses, talk to God, mga kapatid. Talk to God. Lapit ka lang sa Kanya. Wala tayong ibang pwedeng lapitan kundi yung Panginoon lamang, mga kapatid. Hindi sa kaibigan. Hindi po. Siya lamang, mga kapatid. Dahil siya yung nakakabatid. Siya yung nakakaalam. He is the all-knowing God. Omnipresent God. Omniscient God. Omnipotent God. He is a powerful God, kapatid. Ibigay lang natin lahat sa Kanya. Kaya sabi niya sa 1 Peter, di ba, 5:7, cast all your cares. Sabi natin, Lord, ipagkatiwala mo sa akin ang lahat ng iyong alalahanin, and I will give you rest. Sabi ng ating Lord. Kaya dapat manalig lang tayo at panghawakan natin at pangatawanan natin yung mga promises ng ating Lord. Amen? Moving on. Punta na tayo sa first point. Sabi dito, if you desire to come after me, sabi ng ating Lord, no? You have to deny yourself. That is the first point. Kaya sabi sa Luke 9:23, deny yourself, take up His cross and follow me. Amen? Amen? And then Hebrews 10:36, you need to persevere so that
when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kaya sa mundong ito mga kapatid, sadyang napakahirap. Amen? Ito parati natin narinig ito kay Manny, di ba? Yung parang marapit na yung end time mga kapatid. Ibig sabihin lahat ng senyales is talagang pinapakita ng mga kapatid. Kaya yung magkakaroon ng mga war sa kingdom to kingdom, magkakaroon ng payment, magkakaroon ng salat sa pagkain, kasakitan mga kapatid. Amen? Lahat yan mararanasan natin mga kapatid. We are so blessed right now. Bakit? Wala pa tayo sa ganung pagkakataon. What if? Di ba? Kaya sabi ng ating Lord, kung gusto mo talaga, kung nagdi-desire ka or nag-aspire ka, na sundan mo ako, you have to deny yourself. Kaya ba natin i-deny yung sarili natin mga kapatid? Yung sarili nating kaligayahan, ikakaliwali na natin mga kapatid, just to praise and worship the Lord, just to serve the Lord. Kaya ba natin yung mga kapatid? Amen. Di ba minsan yung hirap, di ba? Yung oras nga natin eh. Kinakain nga, di ba? Kaya minsan, gusto nating minsan sa mind natin, gusto natin mag-serve. Gusto natin mag-praise and worship. Pero yung dikta ng kalaban, matindi. Di ba? Kaya nga pag in-entertain mo si Satan, definitely, hindi ka talaga uusat. Hindi ka talaga lalago, kapatid. Bakit? Kasi sabi ni Satan, huwag ka na magsamba dyan. Huwag ka na pumunta dyan. Mapapagod ka lang. Tataas-taas ka lang ng kamay. Hallelujah, hallelujah ka lang. Yung mga ganun. Tapos may iatid ka na. Yung mga ganun. Dito ka na sa bahay. Matulog ka na lang dito. Hayahay ka pa dito. Hindi ka pa mapapagod. Di ba? Di ba? Naranasan niyo ba yung mga kapatid? Di ba? Sa umaga, ang hirap-hirap bumangon, di ba? Lalo kapag puyat ka, galing ka sa trabaho. Kaya praise be to God. Doon sa mga kapatid natin na galing sa kanilang trabaho na umuwi ng alas 3 na madaling araw, alas 2 na madaling araw, alas 4 na madaling araw, narito po sila. Palakpakan natin sila mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, pumasa sila doon sa denying himself. Imbis na matutulog na lang sila sa bahay, didiretso sila sa accommodation, pero I praise the Lord for their life. Bakit po? Nandito sila. Sila yung abala sa multimedia, sila yung abala sa pagpiprepare ng ating physical na pagkain, sila yung abala sa lahat ng bagay dito sa ating church mga kapatid. That's one way of denying ourselves. Yung tipong kakalimutan mo yung sarili mong kaligayahan para lamang sa iniaatas sa'yo o yung tinatatayuan mong mga ministry dito sa ating bahay panambahan mga kapatid. Imbis na magdadawar-dawar ka sa labas every Friday, mag-ATV ka, di ba? Di ba? Kami nagaya-ganyan. Doon sa Red Sun, di ba? Mag-Red Sun na tayo, sakay tayo sa ATV. O kaya doon sa may camel, di ba? Yung 25 real. O kaya doon sa may yung mataas, yung may balon. 100 ang bahay doon. Punta na tayo doon, di ba? May mga ganun. May nagaya sa atin ganyan, di ba? Ang dami talagang temptation on this earth. 24/7, Satan is offering us mga kapatid. Kaya kapag mahina yung pananampalataya mga kapatid, kaya kapag yung commitment mo hindi pa rin talaga 100% to the Lord mga kapatid, madali kang mahatak kapatid. Kaya the question is, who are we kapag nandito tayo? We tend to become holy because we are lifting our hands and Lord, hallelujah, hallelujah. Di ba? Mga ganon. Pero the question is, who are we kapag nasa labas na tayo? Sino nga ba talaga tayo pag sa labas tayo? Binabalikan pa rin ba natin yung mga dating nating gawin sa labas? Or nahahatak pa rin tayo ng mga worldly people, kapatid? Kayo po makakasagot niya, kapatid. Kaya sabi, ang totoong nagpapasako, yung totoo talagang tumanggap. Pag sinabing totoo, genuine. Pag genuine mga kapatid, kahit anong hatak sa'yo ng tao sa labas, hindi ka sasama, kapatid. Hindi ka sasama. Bakit? May kinatatayuan ka. Meron kang sariling accountability or commitment sa ating Lord. Ay, hindi. Hindi ako sasama sa ganyan. Kasi, di ba? Ganun po dapat mga kapatid. You have to deny, di ba? Amen? Kahit yung sabihin natin na kailangan mo mag-overtime, di ba? Minsan, yung Friday talaga matindi yan. Ang kalaban, kung nagkatrabaho rin, always remember that, ha? Huwag ka na pumasok dyan. May part-time dito. Di ba? Mag-part-time ka na lang. O kaya mag-overtime ka na lang. Sabi gano'n. Kaya before dati, during my first year in Christianity, mahilig rin ako mag-part-time dati. Kasi bakit po? Kasi kapag nag-part-time ka, kikita ka naman talaga ng extra income. Definitely. Pero alam yung mga kapatid, during that time,
nasa simbahan na ako noon, nag-church na ako noon. Kaso nga lang, ang kalaban talaga matindi, di ba? Ay, huwag ka na pumasok dyan. Kapag tinawagan ka ni pastor o ni kuya, yung transport, sabi mo, wala ka pa mo. Masakit yung paa mo, may uric acid ka kama. Yan, ganun, di ba? Sabi mo, masakit yung likod mo. O kaya, masama pakiramdam mo. Ang daming alibaya, mga kapatid. Ang dami talaga yan. Naranasan ko yan dati talaga. Tinataguan ko kasi pastor, doon sa may gilid ng dindi. Doon sa may sa naya. Nandiyan si pastor, dito tayo. Ando talaga siya sa gitna eh. Siyempre, lalabas kami, pa-part-time. Alam mo, lulusot ka talaga kung saan mga kapatid para lang makapag-part-time mga kapatid. Naalala ko yan during that time. Pero ano yung mga nangyari mga kapatid? Yes, nakakapag-part-time tayo, nakakapag-overtime tayo. Pero ano yung mga kapatid? Ito ang nangyari. Sa pamilya namin, mayroong mga nagkakasakit. Kaya yung kinita ko sa part-time, yung kinita ko sa pag-overtime, kulang pa para pambayad sa hospitalization at medicine. Always remember that. Kaya dapat, you must know what is your priority in life, kapatid. Is it the Lord Jesus Christ? O yung mundo? Kasi may dalawa tayong Panginoon. Panginoon ng darkness, Panginoon ng light. Amen? Kaya, sino nga ba yung sinasamba natin? Kaya sabi nga, you will not serve two masters at the same time. Either you will love the other or despise the other one, kapatid. Either mamahalin mo yung isa or iwawaksin mo yung isa. Now, choose wisely. Ano nga ba yung pipiliin natin, kapatid? Kaya ba natin iiwan yung commitment natin pag every Friday, kapatid? Para lamang doon sa mga bagay na makamundo. Para lang doon sa pagdadawad-dawad sa labas, mga kapatid. Kaya malinaw na malinaw ang teksto natin, mga kapatid. If you want really to become my disciple, sabi ng ating Lord, if you desire to come after me, you have to deny yourself. Tatanggalin mo yung mga reservation mo sa katawan, sa buhay mo, mga kapatid. There we have a lot of reservation. Always remember that. Marami tayong reservation sa buhay natin. Kasi bakit po? Nandun pa rin kasi tayo sa comfort zone natin. Ayaw pa rin kasi natin lumabas doon sa comfort zone natin. Kasi ayaw nating mapagod. Ayaw nating mapuyat, mga kapatid. Kaya sabi ng Lord, malinaw na malinaw, you have to deny yourself. Lumabas ka sa comfort zone mo. Panghawakan mo yung pananampalataya na meron ka na. Yung pagmamahal na ibinigay ko na sa'yo, na pinamalas ko na sa'yo, na na-witness mo na sa buhay mo. Hihinto ka pa ba? Magdadawar-dawar ka pa ba? Magyayamin yasar ka pa ba, mga kapatid? Or alatulsida na tayo, mga kapatid? Mabiirja, mabiwara, mabigudam, mga kapatid. Alatulsida. Mabiyamin, mabiyasa, di ba? Ano daw? Mapipunos. Ayun lang. Wala tayo no punos. Ayun, kaya malinaw man yung mga kapatid. Kaya kung gusto natin talaga, mga kapatid, na sumunod sa ating Panginoon, kailangan natin kalimutan yung sarili natin, mga kapatid. Yung tipo bagang halos wala ka ng... Di mo naman sinasabi na huwag mo nang bibigyan ng oras yung personal life mo. Dapat balanse lang po siya. Balanse lang. Ibig sabihin, kaya nga sabi sa Ecclesiastes 3:1, there's always a time for everything under heavens, di ba? There's a time to enjoy, there's a time to sleep, there's a time to work, there's a time to weep, there's a time to mourn, there's a time to play, di ba? There's a time to worship, there's a time to be happy, there's a time to dawar-dawar, di ba? There's a time to enjoy. So balanse lang dapat tayo, mga kapatid, para hindi tayo ma-burn out. Kasi baka mamaya yung halos isang linggo natin, nandito tayo, halimbawa, burn out ka to, ay, masaraya ko na. Alis na ako, burn out na, ayaw ka na. Kasi ang dami-daming activities yan, yung mga gano'n. So balance lang tayo, mga kapatid. Amen? Hindi ko naman sinasabi na kakalimutan mo rin yung pamilya mo. Of course, we are still have an obligation with our family, with our work, with our personal life, mga kapatid. You have to deny yourself. Next, pangalawang point ko, mga kapatid. Sabi doon, if you desire to come after me, you have to deny yourself and take up your cross. What are that cross, mga kapatid? Hindi yung literal na yung cross na nandoon. Kumbaga, in application na po tayo. Amen? Kasi marami tayong mga process na tangan-tangan sa ating balikat. Kaya minsan, pag pagod na pagod tayo, ano naman to? Problema na naman. Ano pa to? Parang pasan ko yung degdeg. Di ba may mga ganun? Parang Sharon Cuneta ang dating, di ba? Pasan ko na yung degdeg. Di mo na kaya talaga. Ganun na. Di ba? Hindi na talaga kaya eh. Bigat na eh. Ayun yung mga cross natin, mga kapatid. Now, sa biyaya ng ating Lord, how we will shoulder that burdens. Kasi we have a lot of burdens, definitely. Sino dito may mga utang?
Taas ang kamay. Huwag kayo mahiya. Kahit ako meron. Amen. Sino dito yung may mga karamdaman na nagme-maintenance? Taas ang kamay. Meron, di ba? Sino dito may problema sa personal life? Sino dito yung hiniwalayan, binrank up? Sana all. Sana all. Sino dito yung nalugi sa negosyo? Di ba? Sino dito may problema sa dokumento? Everything. Ayun yung mga burdens natin sa buhay, kapatid. Napakarami niyan. Name it. Napakarami niyan, mga kapatid. Ayun yung mga cross natin sa buhay, mga kapatid. Pero sabi sa Job 23:10, "But He knows the way that I take. When He has tested me, I will come forth as gold." Ganun yung mentality ni Job. Alam mo ba yung kwento ni Job? Yung talagang lahat na sa kanya na. Mayaman, lahat ng mga negosyo, lahat ng mga tahayupan, lahat. Pamilya, perfect family, etc. etc. Na kay Job na lahat. Pero one time, he was being tested. Amen? Namatay yung kanyang mga negosyo, yung mga livestock. Yung nagkaroon siya ng kasakitan, pati yung mga anak niya namatay. Diba? Alam niyo po yung kwentong yun? Sa loob. Sa loob lang. What if? Yes, exactly. Praise the Lord. What if nangyari sa atin yun? Ano kaya yung natin? Bibigay kaya tayo? Gigive up kaya tayo, mga kapatid? Eh nga lang late nga lang yung sahod natin ng isang buwan, di ba? Lugmok na lugmok tayo. Ipupusa na kagad natin sa Facebook, di ba? Mga ganon. O kaya iniwan lang tayo ni girlfriend, ni boyfriend, di ba? Nalaman natin na meron pala siyang iba, mga kapatid. Di ba? Ano na kagad tayo? Down na tayo, mga kapatid. Para tayo binagsakan ng langit, di ba? Yung para bagang wala ng ano. Di ba? Yung mga ganon, mga kapatid. Pero, look at what happened to Job. Lahat namatay yung mga kapatid. Kinuha lahat yung mga negosyo niya. Everything. Yeah, kayamanan, etc. Pero, alam niyo mga kapatid, the good news is, ano man yung nangyari kay Job during that time, Multiple. yung faith niya is nanatiling intact sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi siya nagapi. Kasi alam niya, lahat ng bagay dito sa mundo is just temporal or temporary, mga kapatid. It will vanish, it will perish. Kaya sabi ko minsan, di ba, narinig ito na, kung merong isang bagay na mananatili sa ating buhay, ito yung ating pananampalataya, kapatid. Mawala na yung kayamanan natin. Mawasak na yung mga sasakyan natin. Balugi na tayo sa negosyo. Di ba? Mawala na tayo ng miyembro sa pamilya. Di ba? Pero yung pananampalataya dapat, mga kapatid, intact dapat siya. Kasi yung pananampalataya yan means everything to us, mga kapatid. Amen? Kaya sabi dito, kaya yung mentality ni Job during that time, hindi negative, mga kapatid. Then alam niya sa kanyang sarili na yung Panginoong pinaglilingkuran niya is hindi siya pababayaan, kapatid. Kaya sabi dito, ibig sabihin, it's just a matter of test of faith. Ibig sabihin, tinetest lang yung pananampalataya ni Job during that time. Kung gaano makatibay. Kaya nga sabi sa Corinthian, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang i-handle, mga kapatid. Dahil mismong ating Panginoon ang magbibigay ng kaparaanan, mga kapatid, para ma-resolve o mabigyan ng solusyon yung anumang problema na ating kinaharap sa mga panahong ito, kapatid. It's only a matter of faith, kapatid. Trust. Trust the process, mga kapatid. Dahil may nais lamang ituro si Lord. May nais lamang ipaunawa ang ating Panginoon, mga kapatid. Katulad ng gold. Na-mention dito yung gold. Ang gold, para maging makinang siya, dinadaan siya o dinadarang siya sa apoy, mga kapatid. Ganun rin po yung buhay natin. Para maging maayos at maging makinang at maging maganda, matagumpay ang ating buhay, dadaan tayo sa mga pagsubok, kapatid. Para rin tayong ginto na dinadarang, nilalagay sa apoy, mga kapatid. Ano yung mga apoy na yung mga kapatid? Ito yung mga pagsubok natin. Ito yung mga process. Kasi gusto na ng Lord i-refine tayo. Gusto ng Lord maging maayos tayo. That's why, kaya huwag nating isipin, kapag may pagsubukan din at pinagdaraanan o mabigat na problema, hindi ka na ng mahal ng Diyos. Di ba, may ganun tayo dati, di ba? Nung hindi pa tayo nakakilala. Hindi ako mahal ng Diyos. Sila lang, di ba? We tend to question God. Di ba? We tend to question the will of God sa mga buhay natin, mga kapatid. Pero right now, it's different, mga kapatid. Dahil alam natin that we have a big God that we're serving and worshiping and praising with, mga kapatid, who created us in His image and likeness. Kaya, may purpose ang lahat ng bagay na nangyari, mga kapatid. Katulad rin ng ginto. Amen? Kaya sabi sa James 1:2-4, "Consider all joy, my brethren, when you encounter various trial." Sino kaya dito yung natutuwa na kapag may pagsubok? Meron ba? Ay, yes!
nabangga ako. Ganun, di ba? Ay yes, nalugo yung negosyo ko, praise the Lord. Ay yes, iniwan ako ng girlfriend ko, praise the Lord. Yes, may kasakitan ako sa mga panahon to, praise the Lord. Nagagawa ba natin mga kapatid? Parang ang hirap, Ang hirap, di ba? Kasi sabi dito, tinan mo, consider it all joy, dapat may kagalakan, matuwa ka daw. May brethren, sabi ni Santiago dito, mga kapatid, when you encounter various trial, ang hirap, di ba? Pero sabi dito, tapusin natin yung teksto, sabi, knowing that the testing of your faith, ibig sabihin, tinetest lang yung faith natin. How strong we are, how we can be able to handle that, mga kapatid. Kaya dapat manalig ka lang, manampalataya ka, trust the process, kapatid. Mani-mani lang yan. Basic, di ba? Sabi, nung last Friday, ba? Basic lang yan. Kaya sabi ito, knowing that the testing of your faith produces endurance. Ibig sabihin, may mapapala tayo doon kapag nakakaranas tayo ng mga testing sa buhay, kapatid. If we are about to look at it in a positive perspective. Kasi kapag negatibo talaga tayo, kapatid, wala. Puro negative talaga yung papasok sa isip natin. Nothing will happen, mga kapatid. Kaya sabi dito, the testing of your faith produces endurance. Amen? And let that endurance have perfect result. Ibig sabihin, may maganda palang resulta to. May positive result pala to. So that, sabi dito, you may be perfect and complete. Perfecto ka, kompleto ka, lacking in nothing. Gusto niyo ba yung mga kapatid? Kaya kapag may pagsubok ka, magalak ka. Kaya kapag halimbawa, nakaranas ka, nilagnat ka, praise the Lord. Di ba? Sabi ko kaya, o kaya nalate ka sa trabaho, praise the Lord. Kaya wala ka ng trabaho, praise the Lord. Di ba? Nahurog ka, praise the Lord pa rin. Di ba? Kaya ba? Kaya? More trials, more Yun, more trials, more blessings. Sabi nga ni Kuya Mami. Tama nga po yung mga kapatid kasi may kaakibat yan ng pagpapala. Kumbaga, always remember this. Yung trials or suffering that we are encountering right now, that we are facing through, is just temporary, kapatid. Lilipas din po yan. Hindi yung magtatagal. Pero ang sabi ng Lord, dapat habang dumadanas ka sa testing na yan, manalig ka lang sa akin. Magtiwala ka lang sa akin. Kaya minsan kapag nawawalan tayo ng trabaho, di ba, parang lubog na lubog tayo, di ba? Yung down na down tayo. Pero sabi nga, kapag may nagsara, may magbubukas. Di ba? Kaya dapat pagkatiwalaan mo yung Panginoon na pinaglilingkuran mo. Dahil Panginoon siya ng lahat. He is everything, di ba? He is perfect, mga kapatid. The true living God, amen? A faithful Father, amen? He is everything. Ayun ang ating Panginoon. Kaya wala ka nang hahanapin pa, mga kapatid. And then last point natin, sabi dito, if you desire to come after me, you have to deny yourself, take up your cross, and follow me. Sabi niya, sundan mo ako. Pero the question is, alam nga ba natin yung will ng ating Panginoon sa mga buhay natin? Dapat we should know, or we have that deeper understanding of the will of God sa mga buhay natin. Kasi baka hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam. Sino dito yung hindi pa alam yung will ni Lord sa kanyang buhay? Ala, lagot tayo dito. Ano ba yung will ng Lord sa atin? Definitely, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yung magkaroon tayo ng abundance life, ayun yung mga perfect will ni Lord sa atin eh. Yung makakilala ka, lumago ka sa pananampalataya, magkaroon ka ng intimate relationship sa Kanya, makatulong ka sa kapwa, gumawa ka ng mga mabuti, etc. At yung nire-raise natin ngayon sa mga panahon ito, hanggang ngayon, that we are always running and moving forward, ito yung eternal life, mga kapatid. Yung makasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba yung mga kapatid? Pero bago natin makamit yun, marami talaga tayong pagdadaanan. So you should be ready, mga kapatid. Your faith must be intact. You have to stand firm sa iyong pananampalataya, kapatid. Kaya sabi dito, if you decide to come after me, you have to deny yourself, take up your cross and follow me. Kaya sabi niya sa Hebrews 13:20-21, now may the God of peace, amen, who brought up from the dead of our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, and ratified the eternal covenant with His blood, may He equip you with all you need for doing His will. Minsan mahirap ipaliwanag kung ano ba talaga yung kalooban ng Lord sa atin. Pero ang gagawin na natin, mga kapatid, you have to pray for it. Amen? You have to pray for it harder and harder, mga kapatid. Ano ba talaga yung kalooban ni Lord sa iyo? Amen? Mananatili ka ba dito? O pupunta ka na sa mga ibang lugar? Ano ba? Ano bang will ni Lord sa'yo? Or magagamit ka pa dito pagdating ng araw? Or
hanggang sitting ministry ka na lang, magiging chairman ka ng upuan. Ano ba? Di ba? Chairman. So ikaw yung magiging chairman ng upuan. Ganda pakinggan. Di ba? Hanggang taga-upo ka na lang, di ba? Ano ba talaga yung will ni Lord? Di ba? Tama naman, di ba? Chairman. Ikaw yung chairman ng chair na yan, mga kapatid. Magiging Zimbabwe na lang tayo, di ba? Simba, uwi. Bahala kayo dyan. Basta, magsimba ako ngayon, Friday, uwi na ako. Ay, ihatid yun na ako. Ayun ba yung will ni Lord sa atin, mga kapatid? Dapat alam natin, mga kapatid. Dapat alam natin yun, mga kapatid. Hindi yung, magsimba lang, bahala kayo. Basta makita lang ng mga kasama ko sa accommodation na nagsimba ako. Enough, kalas. Si Pastor. Mag-aalip-alip na naman. Di ba makikita ka sa hallway, naglalakad? Naka-semi-formal. Simba po. Ay, si Pastor, mag-aalip-alip naman. Di ba, ikaw naman tuwa-tuwa, di ba? Basta makita nila ako, sabi, bahala na. Parang yung, ibig sabihin yung attendance mo dito is technical lang. Nagigit niyo ako? Yes. Yung for the sake na makita na kayo dito, it's enough. Diba? Parang showbiz, diba? Diba? Nandun yung crush ko. Nandun yung kaibigan ko. Nandun yung ka-close ko. Kaya kailangan makita niya ako doon na dumalo. Tapos after that, kaliwali. Babalik na ako doon sa dati ko. Diba? Kaya sabi din, sino nga ba talaga tayo kapag nasa labas na tayo? Diba? Kaya dapat, let your light shine before others, mga kapatid. Dapat nagniningning pa rin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin kahit nasa labas po tayo, mga kapatid. Kaya kapag halimbawa, isang kumpul ko ng mga tao, amen? Siyempre, nasa mundo tayo, di ba? So, gawin natin illustration, kulay itim sila lahat. Pero ikaw, na taga-SGC, na nakakilala na, tumanggap, nagsiserve kay Lord, nilagay ka ngayon sa gitna. Ikaw yung kulay puti, mga kapatid. Ikaw yung nagniningning. You're different among the rest. Dahil, bakit po? Sineparate mo na yung sarili mo sa mundo. Yes. Mahirap na mahirap, iwanan ng mundo. Yung iwan ka nga lang ng girlfriend, boyfriend, masakit na yun, di ba? Kapag namatayan ka, di ba? Kapag namatayan ka, sobrang sakit na, kapatid? Sino dito yung hindi umiyak nung namatayan sila ng mga magulang, kapatid, lahat, di ba? Ang sakit, di ba? Pero, kaya nga, yung mga vision natin sa labas minsan, mahirap rin talaga siyang iwan. Kasi nakasanayan na po natin siya eh. Kung ano yung ginagawa natin before, nung hindi pa tayo nakakakilala, is mahirap talaga siyang iwan, kapatid. Di ba? Mahirap talaga siyang iwan. Kaya, yung ampalaya, alam niyo po yung ampalaya? Di ba maano siya yung tawag? Mapait. Pero masarap rin pala yung ampalaya, sabi nila. Bakit po? Yung ampalayain ka. Di ba? Tama naman po, di ba? Ang pait niya. Di ba? Very sour, di ba? Pero kapag kinain mo, pait. Pero kapag yung ampalayain ka, wala na talagang sa tatalo sa mga kapatid. Tawag ko yun. Ampalaya. Ba't napunta tayo sa ampalaya? Ayan. Di ba? Para may gustong balikan, ha? Wala na tayong pabrikan. X. Punta na tayo sa Y, di ba? Di ba yung XYZ sa mga first quadrant, second quadrant, sa algebra? Di ba may X, Y, Z? Kung wala na sa X, punta sa Y. Hanggang Z. May hanggang Z pa tayo, may dalawa pa. Ibig sabihin may 2 chances pa tayo, mga kapatid. Amen? Ayun, wala na ako. Ayun, yung kalooban na ng Lord, mga kapatid. Dapat alam po natin yun. Hindi, baka maaaring matagal na po tayo dito, mga kapatid, inabot tayo ng taon. Di ba, inugatan na tayo dito sa nakaupo, di ba? Hindi pa rin natin alam kung ano yung will ni Lord, mga kapatid. Maaaring meron tayong uric acid sa paa, di ba? Hindi pa rin natin alam yung will ni Lord, mga kapatid. Minsan nahihirapan na tayo huminga, di ba? Uwi ka na sa Pilipinas, babay na maasalama na. Hindi pa rin natin alam yung will ni Lord, mga kapatid. Dapat alam niyo po yung mga kapatid. Kasi kapag, if you have the deeper understanding of the will of God, alam mo yung gagawin mo, kapatid. You know your purpose. Because God has a mighty plan in your life, kapatid. That's why, mahirap talaga, mga kapatid. Mahirap yung i-deny mo yung sarili mo. Mahirap yung iwanan mo yung mga nakagawian mo dati. Mahirap iwanan yung mga bagay-bagay na mahal mo. Amen? Pero ang sabi ng ating Lord, malinaw na malinaw sa kanyang teksto, if you decide to come after me, you have to take up your cross, deny yourself, and follow me. So dapat, you must know first what is the will of God for you in your life, mga kapatid. Ano na tayo? Tapusin na po natin. Conclusion! Sabi ni Rebel. Diyan ko kilala si Kuya Rebel pag conclusion.
Tapos lang. Ayun, ibig sabihin patapos na po tayo mga kapatid. Sabi ni Kuya. Sabi, conclusion, sabi dito, we will all face seasons of suffering. Definitely, lahat ng season kapatid, dadanasin natin mga kapatid. Believers man or unbelievers, mananampalataya man o hindi, makakaranas ng suffering mga kapatid, ng mga cross sa buhay natin. Yet, sabi ito, none of us will experience the full weight of suffering as Jesus experienced it. Katulad ng sinabi ko kanina, ano may dinaranas natin sa mga panahong ito mga kapatid, wala pa yun sa kalingkingan na ginawa ng Lord sa atin sa cross ng Kalbaryo nung siya ipinako at namatay para sa ating kapatid. Kaya huwag kang mangamba, huwag kang matakot mga kapatid, because Jesus Christ already overcome the world, kapatid. He experienced suffering. Dinanas ng ating Lord yung suffering na yun so that He could ultimately redeem our suffering. Para hindi na natin danasin, kapatid. Kasi if we are on the Old Testament, for the wages of sin is death, sabi sa Romans 6:23. Ang katumbas daw ng kasalanan ay kamatayan. Kaya niyo ba yung mga kapatid kapag nakitang nangupit ka? O kumuha ka ng mga bagay-bagay sa kumpanya, tubig man o ballpen, lapis, pag nakita ka, papatayin ka. Kaya ba natin yung mga kapatid? Di ba? Ganun dati. Pag katumbas ng kasalanan, kamatayan. Pero we are so blessed sa mga panahon ito mga kapatid. In our generation right now, the David generation mga kapatid. Bakit po? Nabubuhay na po tayo sa grasya ng ating Lord. Yes. Pero ang sabi nga, naririnig natin, huwag po natin abusuhin yung grasya ng mga kapatid. Kasi minsan sinasabi natin, magkasala ako ngayon. Pero after that, hingi naman tayo ng kapatawaran. Kaya do not abuse mga kapatid. Amen? Alam natin yung tama at mali mga kapatid. So that's why we are here to guide you mga kapatid. Paglabas natin sa labas, alam niyo na po kung ano yung nagmamatter sa inyo. Amen? You know how to handle it already. Kasi alam ko, mga malalaki na po kayo, matured na po kayo mga kapatid. He experienced suffering so that He could ultimately redeem our suffering. Through Christ's suffering can actually becomes a means to joy. Amen? Dahil sa suffering na yung mga kapatid, sa sakripisyong yon mga kapatid, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng yung love, definitely nandoon, yung salvation nandoon, nandoon yung peace, nandoon yung blessing, etc. etc. mga kapatid, dahil sa cross na yon. Lastly, sabi dito, yung challenge natin. Accepted ba natin mga kapatid? Amen. Sabi doon, ang challenge nito is, if you decide to come after me, deny yourself. Challenge accepted? Amen. And then take up your cross. Challenge accepted? Amen. And follow me. Baka dito na po yung mga kapatid. Paglabas na naman natin mamaya. So, di ba? Sino na naman tayo mga kapatid? Baka mamaya may maliit lang na problema. Andupok na naman tayo. Di ba? Kaya huwag natin binibaby yung problem kapatid. Yung ginagaya, hello. Huwag natin binibaby yung inaalagaan. Ang gawin natin mga kapatid, daan lang natin siya. Amen. Lagpasan natin siya kapatid. Ganun lang po yung mga kapatid. Ayun yung ganun yung pag-handle natin. Kaya sabi, di ba, narinig natin, kasi laki man ng barko yung problema mo, pero kasi lawak naman ng dagat yung solusyon, at yun yung ating Panginoon mga kapatid. Amen. Kaya do not lose hope, because He will never leave you, nor forsake you mga kapatid. That is our Lord Jesus Christ. Kaya sabi sa Romans 8:28, lastly, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Ang sabi dito mga kapatid, for those who love Him. The question is, mahal nga ba natin ang ating Panginoon? Amen. Kaso nga lang, minsan din natin kaya i-deny yung sarili natin. Ayaw natin i-take up yung mga cross natin sa buhay. Minsan, hesitant tayo or nagre-resist tayo na sundin yung will ng ating Lord. Kaya sabi dito, malinaw, sabi niya, and we know, alam natin, na sa lahat ng bagay, ang ating Panginoon ay nagtatrabaho rin para sa kabutihan ng bawat isa, mga kapatid. For those who love Him. Kaya dapat, alam na alam niyo mga kapatid, at mahal na mahal niyo dapat yung ating Panginoon. So dapat, you must know first who the true living God that you are serving and worshiping with mga kapatid. And then, next time ito, who have been called according to His purpose. Ibig sabihin, lahat tayo dito ay tinawag ng ating Lord mga kapatid. Hindi aksidente na nandito ka. May purpose si Lord mga kapatid. Always remember that. Romans 8:28, ito po yung aking life verse mga kapatid. And we know that in all things God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. To end, mga kapatid, glory to God po. Tayo po tayo mga kapatid. Tayo po sakdo ng biyaya. Amen. Hallelujah. Music team. Hallelujah. Minsan pa, bilang pangwakas mga kapatid, awitan natin ang ating Lord. Alam po mga kapatid na lahat tayo yung makasalanan. Amen. Kasi
Kasi wala namang isa dito na matuwid or perfect or blameless. Pero sa biyaya ng ating Lord, mga kapatid, nandun yung aspiration natin, yung desire natin na maging holy rin sa mata ng ating Diyos. At yung maging worthy tayo or karapat-dapat sa Kanya. Amen. Hallelujah. Mahirap mang sumunod. Mahirap mang iwanan yung mundo na ating ginagalawan. Minsan, nahihirapan tayong buhatin yung mga process natin. Minsan, nahihirapan natin i-shoulder yung mga burdens natin sa buhay. Hallelujah. Pero always remember the cross. Always remember the cross, church. Always remember the cross. Ano yung ginawa ng ating Lord sa cross ng Kalbaryo. Hallelujah. And that's why, maaalala natin na how grateful we are, how blessed we are, na meron tayong Panginoon na naghirap, nagsakripisyo para yung bawat isa sa atin ay maligtas